Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Ormos, alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze ba? Mukhang matindi ang init, mga kuyang mga ateng. Abay, aabot ng 46 degrees Celsius ang init ng temperatura heat index ngayon. Kaya po ngayon po mga kaibigan, ang tawag nito, marami nang may mga eskwelahan po dito sa Metro Manila ang nagpatupad ng online classes. Ayan, kasi mainit. Mainit po ang panahon. Ayan, pumasok na ba ang summer season, summer breeze. Kaya lang siyempre, dagdag bayarin na naman sa kuryente ito mga misis. Siyempre, electric fan, magdamag yan. Aircon, naku, patay tayong bata dyan, ha? Mga kaibigan, ingat din mga ateng sa mga sunog na nangyayari ngayon. Abay, sino ba ang chief ng Bureau of Fire Protection ngayon? Abay, makahingi tayo ng tip dahil ano bang petsa ngayon? Address, ha? Abay, simula po nung pagpasok ng buwan ng Marso, abay, ilang sunog na yung nangyari, ha? 7 na ba, ha? At kanina po, mahabigan, ongoing po, tapos na yung sunog dyan sa may Alabang sa Pote Road, dyan po sa Muntinlupa. Kaya ingat-ingat. At siyempre, yung mga saksakan natin, ha? Mga misis, at yung mga adik sa golfer, adik sa golf. Abay, Mr. Sergio Ortiz Luis ng ECOP, ha? At lahat po ng mga adik sa golf, ha? Kahit na mainit ang panahon, palo pa rin ng palo sa mga golf courses, ha? Abay, ingat-ingat, ha? Baka makunan kayo ng CCTV sa mga tunnel. At huwag kayong magtipid, ha? Ayan. Huwag kayong magtipid kung talagang mag-google pa rin po kayo. Ayan, abay, Idol Mr. Chris Laksa, ha? Abay, Mr. Edwin Ernie, ha? At Kuyang General Gordon Descanso, ha? Huwag kayong magtitipid pagka mag-golf kayo, ha? Kumuha kayo ng Umbrella Girls. Ayan. At nang sa ganoon magkaroon naman sila ng hanap buhay. Damdaming Bayan. Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Dayo Macalma at it's Monday. Ayan. Abay, sa Miyerkules pala, Ash Wednesday na, Malu, ha? Ang bilis-bilis ng panahon. Ash Wednesday na sa Miyerkules.
At sa ating mga kapatid na mga Muslim, nagsimula na po ang Ramadan. Kaya Kuyang Abul Kayer Makabato, yan. Governor Sakurtan, Justice Japar Dimaampaw, at sa lahat po ng ating mga kaibigan, mga kapatid na mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan, para po sa mga naggugunita ngayon ng Ramadan. Damdamin Bayan. Good morning sa mga taga Kampo Krame. Sinibak na po mahabigan ni PNP Chief General Romel Marbil, ang chief ng anti-kidnapping group na si Colonel Elmer Ragay. Ayan, habang iniimbestigahan daw po yung nangyaring kidnapping sa batang pinutulan pa ng daliri, yung estudyante ng British School of Manila dyan sa may Taguig. Siguro Jan Marbil kumonsulta ka sa mga former PNP chief. Ayan, Senator Ping Lacson, General Eliasar, ayan, at si Mr. General Rica Marquez, ayan, Nick Bartolome, yung pumamagaling ng mga naging PNP chief, mabigan, kung paano nila pinangalagaan ang ating peace and order situation. Alam po nyo, dito kay General Rick Marquez, nung pumunta rito ang Santo Papa, siguro ito ang gawin natin, ibalik natin yung General Eliasar, para hindi tutulog-tulog ng pansitan ang ilan natin mga opisyal ng pulisya. Magpatupad po tayo ng one strike policy, General Marbil. At hindi lang yan, itap po natin yung mga ano man tawag nila, multiplier bang tawag nila doon, yung mga barangay officials, barangay tanod, at higit sa lahat, mga security guards. Ayan, kung itap po mahabigan ang mga security agencies, General Marbil, di lahat ng mga pogo dyan, di natimbog na lahat yan, kaya lang General Marbil, yung mga opisyal naman natin ng pulisya na tumutupad ng kanilang tungkulin, protektahan naman natin, Huwag babaliktarin. Ayan, katulad nung dalawang general ng NCRPO. Mantakin po niyo mahibigan ni sinibak yung dalawang general ng NCRPO dahil akala nila, ayan, instead na parangalan dahil ni-raid nila yung tinatawag noon na Mother of all Pogo dito sa Manila, mahibigan. Walang untouchable pala nung maari nung building. Ang nangyari, binaliktad pa mahibigan sa na bigyan ng parangal, bigyan ng commendation dalawang general ng NCRPO. Sinibak. Binaliktad mahibigan, ang sabi kinikilan daw yung Chinese na may-ari ng building kung saan nandoon po mahibigan ang tinatawag na Mother of Illegal Pogos. Ayan. Yan ang masakit kasi, Apo Lucas Bersamin, kung sino pa itong mga sinasabing hinihinalang leader ng sindikato, binibigyan ng proteksyon. Alam po niyo kung bakit mahabingan. Talagang magagaling talaga itong mga sindikato. Yung leader ng sindikato gumagawa ng mga illegal. Alam po ba ninyo? Siguro Mr. President, alam nyo ito, baka naisasama sa presidential briefer ninyo, ang kinuha ba ng mga padrino mahabigan nung isang ilang Chinese na gumagawa ng mga illegal activities, padrino ba naman? Kinuha ba namang kumpare, ang ilang top brass, ayan, ng PNP, Philippine National Police. Meron pang kumparing secretary, at meron pa mga nasa intelligence group, Apo General Dick. Ayan, kaya tuloy po mahabigan paano magtatrabaho ng maayos itong mga opisyal natin ng kapulisan. Kung mag-perform siya at nakasagasan ng malaking isda, sila pa ang mapapahamak. Madidiskaril pa ang kanilang trabaho. Damdamin Bayan. Alamin nga natin ang latest. Untouchable ba talaga yan? Sino ba untouchable na yan? Good morning, Gerald Hernia. Ayan, Gerald Cariaga, maganda umaga po sa inyo. Damdamin
Pero ang Pangulong Marcos pinapayos na sa DOTR ang broadband partnership sa isang telco para sa North-South Commuter Railway. Abay, broadband ha? Ayan. So anong mayari ito, Miss Let? Lahat ba ng mga train meron na bang free wifi ba yan? Alamin natin report latest mula sa Malacanang. Uy, nga pala ha. Naimbag nga bigit kadagiti taga Abra Apo. Ay, grabe naman yung nangyari sa inyo Apo Lucas Bersamin ha. Abay yung convoy po na isang kandidato sa pagkamayor. Tinambangan po mahibinggan ha. Mainit na mainit po ang Abra ngayon. Hot spot ayon po sa PNP at COMELEC. Babalikan natin yan. Report muna mula sa Malacanang. Let Narciso please come in. Miss Let? Lakay, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Transportation na ayusin ang partnership sa Smart Communications Incorporated para sa North-South Commuter Railway Project. Sa Regional Development Council 3 meeting sa Bulacan, iginiit ng Pangulo na kailangang kausapin si Smart Communications Chairman and Chief Executive Officer Manny Pangilinan para ma-resolve ang problema ng broadband frequency para sa NSCR signaling system. Ang signaling system ang nagpoprotekta sa mga tren mula sa collision at siyang gumagabay para mapanatili ang ninanais na bilis ng tren. Ayon kay Pangulong Marcos, matagal nang nakabinbin ang usapin kaya't kailangang madaliin ang pag-uusap para magamit ang bahagi ng broadband ng naturang telco para sa railway project. Sinabi naman ni Transportation Secretary Vince Dizon na nakipag-ugnayan na sila kay Pangilinan at sa SMART at nasa top priority na nila ang pagresolba sa issue. Ang NSCR ay isang 147-kilometer mass transit system na magkokonekta sa Clark, Pampanga at Calamba, Laguna. Target itong makumpleto sa 2026 at kayang magsakay ng hanggang 800,000 pasahero kada araw. Sa ilalim ng proyektong ito, mapapabilis ang biyahe mula Pampanga hanggang Laguna sa loob lamang ng halos 2 oras. Samantala ngayong araw, Lakay, ay may... Lakay? Nauna yata yung kalesa kaysa kabayo. Ay, hindi pa nagagawa yung release ng tren Telco na kaagad. Dapat unahin muna yung paggawa ng release ng tren. Ayan, bagong telco. Ongoing ito, Lakay. Ongoing? Itong project na ito, Lakay. Baka nalilito ka, Lakay, sa Metro Subway at ito ay iba pa yung sa North-South Commuter Railway naman ito. Ang tagal-tagal na nito panahon pa ni Kabayan Noli Di Castro nung siya ang Vice President Ayan, anyway. 2026 daw, Lakay, target makompleto. Abay, sana nga umayos na ang ating bagong batang-batang DOTR Secretary Vince Dizon. Tingnan natin. Okay, maraming salamat, Ms. Let. Ano pa? Ngayong araw, Lakay, ay may meeting ang Presidente kaugnay ng panukalang National Task Force on Canlaon Volcano. Ano? Pastor? National Task Force on Canlaon Volcano, Lakay. O nga pala, latest sa Canlaon Volcano, Ms. Let? Nagbubuga pa ba na asupre? Oo, Lakay, marami pa yung mga residente doon na nasa evacuation center na binisita kamakailan ni Presidente. Kaya lumutang itong ideyang ito na magkaroon ng National Task Force on Canlaon Volcano para matutukan talaga sila. Kasi, Lakay, kung maging bumalik man sa normal yung sitwasyon, yung mga nasa danger zone, kailangan ay maalis na sila doon at ang isa pang tinututukan, magkaroon na ng permanenteng evacuation center. Ayan. Nabiktima ang Pangulong Marcos ng fake news? Bakit matindi ang kanyang campaign ngayon against fake news? Lalo ngayong campaign period, Ms. Let. Oo, Lakay. Kasi alam naman natin na laganap yan. Kaya ang panawagan ng Pangulo sa publiko ay kilapisin. Ayan, yung tama at maling impormasyon. Dapat alam natin kung alin yung fake news at alin yung mga intriga lang daw. Ayan. Okay. Ano pa schedule ng Pangulo ngayong araw ng Lunes? Monday morning, Ms. Let. So for Lakay, yun pa lang yung naibigay sa atin. Meron siyang meeting mamaya. Okay. Doon nga sa kaugnay ng panukalang National Task Force on Canlaon Volcano. Task Force sa Canlaon Volcano. Okay, maraming salamat, Ms. Let. Good morning, balik sa iyo, Lakay. Damdamin Bayan.
Samantala, nako, ito yung sinasabi natin mga misis, mga kuya, ingat-ingat ha. Abay, medyo malaki yung nangyaring sunog dyan sa may Alabang Zapote Road sa may Muntinlupa City ha. Abay, 120 katao, ilang pamilya ito ang nawala ng tahanan. Alamin natin ang latest sa sunog dyan sa Muntinlupa City, RH15. Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, tinatayang nasa 120 kabahayan ang nawala ng tahanan sa malaking sunog sa isang informal settlement sa bahagi ng sitio Masagana sa Barangay Alabang, Muntinlupa City. Ayon kay Fire Superintendent Rowena Golod ng Bureau of Fire Protection Muntinlupa, isang individual din ang isinugod sa ospital matapos mag-hyperventilate pero biniberipika pa kung kabilang ito sa mga nasunugan. Nasa 50 kabahayan at isang multi-purpose hall ang tinupok ng apoy habang tinataya na nasa 2 milyong pisong halaga ng mga ari-arian ang naabo sa sunog. Sinabi ni Golod na nagsimula ang apoy sa isang 2 palapag na bahay, partikular sa second floor na gawa sa light materials pero ang sanhi ng apoy, iniimbestigahin pa rin yan hanggang sa ngayon. Aminado naman ang hepe ng BFP Muntinlupa na naging pahirapan yung pag-apula ng sunog dahil sa pahirapang pagkuha ng supply ng tubig kaya mabilis itong inakyat sa third alarm. Dahil anya ito sa mga sasakyang nakaparada sa daraanan ng mga truck ng bumbero, laking pasalamat na lamang ng BFP sa drone na kanilang nagamit sa mabilisang pagresponde at assessment. Pakinggan natin si Fire Superintendent Rowena Golod. Tinaas po natin sa third alarm. Bakit po? Dahil medyo nahirapan po kami kumuha ng supply ng tubig. So kung makikita po ninyo sa naging operation namin, napalibutan naman namin yung buong area. That's why this is also a good thing na rin kahit papaano dahil maaga po namin naapula yung. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas. Lakay. Ayan yung lugar kasi yan, yung entrada niyan, yung entrance yan, medyo masikip eh, di ba? Oo, tama Lakay, tama Lakay. Yun din yung naging problema ng BFP kanina Lakay. Tapos biruin mo Lakay, meron din kasing mga sasakyan Lakay na mga nakaparada at pahirapan din yung mga BFP Muntinlupa na hanapin yung mga may-ari kanina. Kaya nahirapan sila na bitbitin yung tubig, yung supply ng tubig doon sa loob. Yung mga tauhan Lakay ng BFP, gumamit sila Lakay ng hagdanan para mapasok yung mismong area. Ayan, at least hindi nasunog lahat yung bahay, ano ha? Abay dikit-dikit ang mga bahay dyan, Miss Giselle. Tama Lakay, informal settlement yan ang banggit ni Fire Superintendent Rowena Golod. Bahagi lamang Lakay ng sitio Masagana yung tinupok ng apoy. Pawang gawa kasi Lakay yan sa mga light materials. Ang hilera ng mga kabahayan. Bagamat Lakay itinaas yan sa ikatlong alarma kanina, ang kainaman naman at walang mga naitalang mga nasugatan o nasawing mga residente diyan sa lugar. Ano daw ang cost ng sunog, Miss Miss Giselle? Sana hindi sinadya kasi alam natin may malaking mall na katabi yan Ay Lakay, ang sabi ng iniimbestigahan pa Lakay ng BFP Muntinlupa kung ano yung pinakasanhi ng sunog. Pero nagsimula daw yung apoy sa isang 2 palapag na bahay doon partikular sa second floor na pawang gawa sa light materials. Pero yung pinaka-cost Lakay, wala pang sinasabi, wala pang sinisilip yung Bureau of Fire Protection. Okay, maraming salamat. Pang-ilang sunog na ito sa pagpasok ng Fire Prevention Month, Giselle? Nako Lakay, kahapon lang, araw ng linggo, 4 na magkakasunod na sunog Lakay. Umaga lang yun Lakay ha. Kung morning lang yung pag-uusapan natin, 4 na magkakasunod na sunog yung sumiklab sa Metro Manila. Report yan Lakay ni RH5 Val Gonzales. Oo, Lakay. Ganoon na karami. Alamin so, natin, 4 Lakay, kahapon, panlima ito? Kahapon ng umaga, Lakay. Kahapon ng umaga. Parang may mga nangyari din, Lakay, nung pagsapit ng tanghali, hapon at gabi. Alamin natin, Lakay, yung tali sa Bureau of Fire Protection, kung gaano na karami yung sumiklab na insidente ng sunog sa pagpasok nitong buwan ng Marso, Lakay. Maraming salamat, Miss Giselle. Salamat, Lakay. Balik sa'yo. Miss Dalagang Bukid, RS number 15, Giselle Ricafort. Daming Bayan.
Samantala mga kaibigan, alam niyo po dito mga kaibigan, kahit Marso na ha, kahit Ramadan na ha, kahit Semana Santa na ha, ang ating Santa Claus ng bayan, tuloy pa rin po ang pangungudbod ng ayuda ayan, sa ating bagong taon, bagong lakas at nandyan sa ngayon sa may Parañaque City. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Ang Santa Claus ng bayan ngayong Semana Santa at ngayong panahon ng Ramadan. Bilis ng panahon mga misis, kapapasok pa lamang ng 2025. Abay, Ramadan na mga bayan, mga pagari. Ha? At as Wednesday na sa darating na Miyerkules, Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo ng ayuda ngayon dyan sa may Barangay San Dionisio, Sucat, Parañaque? Sherwin. Yes, Lakay, yung kuha na nakikita mo ngayon, kuha yan sa Mars, Land Rovers, na Mars Lakay. Ano yan? Mars Parañaque. Mars Parañaque. Sa vulcanizing shop to dito sa Barangay San Dionisio. At ang masugid na tagapakinig. Aba? Itong si tatay, pangalan niyo po? Edgar Joso. Edgar Joso. Kala ko Edgar Mortis. Palagi kayo nakasunod sa DZRH. At matagal na itong inyong vulcanizing shop. Matagal na, sir. Itong Lakay, familiar ka dito sa may bahagi nitong SM Sucat. Madadaanan ka dito na nag-iisang malaking vulcanizing shop. At yung vulcanizing shop na to, Lakay, ito mo, ito yung malapit sa airport. Lahat yata ng gulong binubulcanize dito, pati gulong ng aeroplano. At ang gulong nandito, Lakay. Pati ba aeroplano nagbubulcanize dito sa inyo? Di na kaya. Di kaya aeroplano. Pero Lakay, nakikinig si Tatay Edgar, tignan mo yung kanyang radyo yan, napakaluma na. Kanyang radyo, lumang-luma, pero mini component yan Oo, may echo, di ba? Kita mo. Luma na yan. Pero papuno ito ng hapon. Yung radyo, panahon pa ng hapon. Pero Lakay, tignan mo, sa tabi niyan, may refrigerator. At sa loob ng refrigerator, tignan natin, meron ding radyo. Ayun, nakahiga na isang radyo. Ayun. Aba, may collection ng... Napakahalinsangan. Lakay, napakahalinsangan din sa Parañaque. Sa refrigerator, nandoon yung kanyang isa pang radyo. Aba, may collection si Kuya Edgar ng mga magagandang transistor radios. Mukhang talo ka rito, Fiscal Elmer Rillo, ha? Yan, na mahilig din mag-collection ng mga radyo, transistor radios. Classic, Lakay, classic na classic yung radyo ni Tatay Edgar. Pang-museum na yan. At sobrang social, kailangan na nasa loob ng refrigerator sa freezer itong kanyang radyo. Ba't po nasa ref yung isang radyo nyo? Kasi pag nasisira yung isa, papalit yung isa. Nakikigan ko si Leo Calma. Dahil ayaw na mapuputol yung pakikinig sa'yo, Lakay. Kailangan dire-diretso. May isang reserva pa ng radyo sa kanyang pinakikinggan. Okay. Tatay Edgar, sino po dito mga announcer sa umaga? Si Leo Calma. Naku, patay tayo dyan. Binago na. Sige, bigyan mo ng 500 si Kuya. Ay, 1,000 pa lang. 1,000 yan, tatay sa'yo yan. 1,000. Plus, meron ka pang pampagana dahil napakainit ang panahon ngayon sa Parañaque, kaya abot na 46 degrees. Ang alinsangan factor dito sa araw na ito dito sa Parañaque, pwede ka nga magpalamig gamit ang ating vitamin E. Vitamin E. Ayan. Pampasharp yan, Tatay Edgar. Salamat, Mayor. Wala pong anuman, Kuya. Ayan. Dahil kailangan may laman bago tumira ng vitamin E. Ito, meron kang grocery mula sa DZRH. Salamat. Makabalik pa kayo. Sige po, babalik kami next year. Next week, babalik kayo, Sherwin dyan. Yan naman sa mga nais manalo na 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo nasa sunod dating winner sa DZRH bagong taon, bagong lakas promo. RH number 6, Sherwin Batal para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Sherwin at Kuyang Edgar Joso. Ayan. Abay, may edad na si tatay pero nagbubulkanize pa rin po, mga kaibigan, ha? Diyan tayo hanga sa mga mga senior citizens natin ngayon. Kahit may mga edad na kumakayod pa rin. Congratulations sa Kuyang Edgar Joso dyan sa may Sukat, Parañaque City. Give love on Monday. Christmas Day talaga, ha? At mamaya, mahabigan, wala ba ang Bureau of Fire? Sige, mamaya lang yung Bureau of Fire, ha? Makahingi tayo ng tip, ayan, paalala para po sa ating mga kababayan ngayon pong panahon ng tag-init. Ayan, summer na naman at ngayong Fire Prevention Month. Daming Bayan. Mamaya sa ating job interview, sa ating Bakit Ikaw? Sino ba isasalang natin mamaya? Miss Malo Cabral or sa Chief Justice Alex Jesmundo? Ayan, kumusta po mga taga Supreme Court? 8:35. Ang balik kasi dyan sa Pampanga, ha? Ala pa nga riles, ayan, ala pa mga post drawing pa lang. Abay, broadband partnership na kaagad. Daming Bayan. Oras, Sister L. It's 8:43. At dumako tayo sa ating kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Pare, di na mag-start yan. Na-traffic nga daw pagdating dito sa studio kasi may aksidente. May akala ko ayaw umi-start yung jeep. Nag-start pa naman daw lakay. Ganun ba? Ayan. Pero, okay. Pakilala mo ating aplikante ngayon, ako. Sister L. Good morning, Sister L. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Ngayon, lakay ay unang Monday sa buwan ng Marso. At ang ating aplikante ngayon, lakay. Bakit black ka naman ngayon? Ano, ha? Alam mo, dilawan talaga ako ngayon. Aba, okay yung combination mo. Diba? Yellow and black. Kaya, lutang na lutang ang ribbon. Tingnan mo naman, pati earrings ko lakay. Ganun ba? Huwag mo sabihin down under, ha? Inisip ko, wait lang. Black yata pero, sige, saka na yan. Ito lakay, ang ating aplikante ngayong araw, ang nag-a-apply sa Masang Pilipino, ang makakasama natin. Lakay, siya ay isang anak ng magsasaka at mangingisda. At naging biktima rin pala siya lakay ng torture noong martial law. At parte siya lakay, ang kanyang partido, political party ay Makabayan. At of course, tumatakbong senador. Siya ang national president lakay ng Piston o pagkakaisa ng samahan ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide. At makakasama natin lakay ngayon, of course, si Kamodi. Mas kilala kasi siya lakay na si Kamodi Floranda o Modesto Floranda. Kamodi, good morning po at mag-hi naman po kayo sa ating mga viewers at listeners. Una sa lahat ay taos puso kami nagpapasalamat sa inyong pag-i-invite sa amin sa Sir Lakay Dio at Sister at siyempre ay bumabati tayo ng magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Mas maganda yata Kamodi kung wala kang sombrero. Apo. Okay lang yan. Parang Boy Gonzales pala to Dapat may sombrero lagi. Kanina nga walang sombrero kaya akala ko nagpagupit kasi may interview ngayon. Parang palos yung yung sombrero, Cesar Montano. Parang Bernard Bonin daw, sabi ni parang palos daw, sabi ni Dr. Well Aguila. Anyway, Kamodi, kayo po ay leader ng Piston, leader ng mga jeepney drivers. Bakit ngayon po Kamodi? Abay, gusto yung mag-iba ng linya. Ang gusto naman ngayon, nag-a-apply kayo bilang kandidato sa pagka-senador. Bakit gusto yung maging senador, Kamodi Floranda? Una, Sir Lakay, at
tayo ay nakita natin yung pangangailangan na bakit kailangan magkaroon ng kinatawan yung ating sektor ng transportasyon sa loob po ng Senado. Una ay para tayo ay makapagsulong ng mga batas na kung saan ay dapat ito ay matagal nang isinusulong ng ilang mga senador, pero sa naging malaking problema ay yung ating mga nasa loob po ng Senado ay hindi galing sa sektor o sa ating mga mamamayan, kundi ito ay mga kilala, mga batikang mga abogado at businessman, kaya't hindi nakakalikha ng batas. Sa atin po ang tingin natin ay kailangan natin makapagsulong at makapaglikha ng batas sa ilalim po ng progresibo at makabayan na at pagmasang pampublikong transportasyon. Sa ilalim niyan ay yung pananatili ng katiyakan ng kabuhayan ng ating mga driver at mga operator at siyempre ng ating mga manggagawa sa hanay po ng mga pampublikong transportasyon. Kaya't yung pagano pa rin dyan ay yung nakikita natin ay itong dinaranas ngayon ng sektor sa bugos at huwad ng modernization program na kung saan ay tayo ay gustong tanggalan ng kabuhayan para pahawakan sa malalaking mga negosyante at malalaking kapitalista yung usapin ng serbisyo dito sa ating bansa. Bakit Senado ang gusto yung puntahan na Kamodi? Ba't hindi po ang Kongreso, Kamara de Representantes? Sa ngayon po ay meron tayong 4 na party list sa ilalim po ng Makabayang Coalition. Nandiyan po yung Gabriela Party List, Kabataan Party List at yung ACT Teacher at yung Bayan muna. Kaya ibig sabihin po niyan ay magkakaroon din tayo ng katuwang sa Kongreso para sa patuloy na pagtutulak natin ng mga batas para sa kahingian at kagalingan ng ating mga mamamayan. Kamodi, kayo po ay alam naman po ng lahat, lalo na po ng mga kababayan natin, nanguna po kayo sa iba't ibang pagkilos protesta tulad po ng pagtutol sa jeepney phase out na program, patuloy po na pagtaas ng presyo ng krudo dahil sa VAT, train law at excise taxes. At ang inyo po palang tagline, Tsuper sa Senado para sa biyaheng pagbabago. Ang tanong ko po, Kamodi, tinutulan nyo yung jeepney phase out pero still natuloy pa rin naman po yung tinatawag nating modernization program. Kumusta na po ang takbo nitong PUV modernization na program? At ano po sa tingin nyo, nakatulong ba ito? Mas naging okay po ba ang transportasyon pagdating po sa public transportation dito sa ating bansa sa pamamagitan po nitong programang ito, bagamat hindi pa po siya 100% na i-implement? Sa atin ay kung sa ilalim po ng modernization ay malino naman yung ating posisyon dapat sa balangkas ng rehabilitation ng ating mga pampublikong transportasyon sapagkat ito naman ay napatunayan sa mahabang panahon ng ating history ng ating mga jeepney dito sa ating bansa. Sabi nga natin, dapat ang inuna ng gobyerno dito ay hindi yung pagtatanggal ng kabuhayan. Kung talagang ang layunin ng gobyerno ay para ayusin yung ating public transport, dapat ang inuna ng gobyerno ay mag-create tayo ng sarili nating industriya para tayo mismo yung lumikha ng ating public transport. Dahil sa ilalim po ng modernization ay hindi yung ating ekonomiya yung pinapaunlad nito, kundi ang pinapaunlad nito yung mga dayuhang mga mamumuhunan katulad ng China at ng Japan. Dapat ay ang suportahan po ng gobyerno ay yung ating mga lokal na mga manggagawa. Sabi nga po natin, halos lahat ng rehiyon sa ating bansa ay may gumagawa ng ating public transport. Bakit hindi ito ang tulungan at suportahan? At ito yung paglaanan ng malaking budget ng pamahalaan para tayo mismo yung umunlad, hindi po yung mga dayuhan o yung mga foreign. Kasi andyan naman ang Saraw, andyan naman ang Francisco Motors, Melford, Amante. Ayan, ang dami tayong mga galing na mga jeepney manufacturers dito sa atin gumagawa. Anyway, Kamodi, kung kayo pa ipapalala na maging senadora, ano po ang unang panukalang batas na gagawin po niyo, isusulong po niyo para maibsan itong mataas na presyo ng gasolina, crudo? Una, Sir Lakay, ang una nating isusulong ay yung makabayan at progresibong public transportasyon. At sa ilalim nga nito ay yung pananatili ng kabuhayan at kita ng ating mga driver at mga operator, siyempre ng ating mga manggagawa sa moda ng ating public transport. At siyempre, yung pinakaano dyan, yung pagpapahinto dito sa usapin ng bugos at tuwad ng modernization program na kung saan nga ay talagang pinapatay niya yung ating lokal, yung ating lokal na mga manggagawa na kung saan ay dapat ito ang suportahan. At pangalawa, ay yung pong pagtanggal nung pagpapababa ng presyo ng petrolyo at mga bilihin na kung saan ay
dapat ay tanggalin ang buwis sa ilalim ng bat at saka ng isesak sa langis, sapagkat ito po yung nagdudulot ng patuloy na pahirap hindi lamang sa sektor ng transportasyon kundi sa ating mga mamamayan, dahil alam naman po natin sa bawat paggalaw ng presyo ng petrolyo ay gumagalaw din yung mga pangunahing mga bilihin. So anong gagawin po natin? Anong plano sa excise tax? Ayan, VAT sa langis. Mag-file ba kayo ng bill para amyandahan ang mga batas na ito kaya ipawalang bisa Kamodi? Sa atin, Sir Lakay, ang nakikita natin ay hindi lang hindi lang pag-amyenda ng batas, kundi talagang tahasang pagbasura dito sa batas nito, sapagkat napatunayan naman ito sa halos 27 years na namamayagpag itong bat at saka itong isestak sa langis, na talagang nakita natin yung malaking epekto sa ating mga mamamayan, sa ating sektor ng ating public transport. Kahit nararapat at siyempre yung ating matagal na rin panawagan, Sir Lakay, ay yung pagbawi ng petron ng dapat na mga gobyerno o mamamayan yung kumukontrol nito at yung mismo yung malampaya. Na kung saan ito yung ating mga lokal na industriya ng langis, dapat tayo yung nakikinabang. Hindi po yung mga dayuhan ang nakikinabang sa likas na yaman po natin. Kamodi, ang usapin pa rin po ng transportasyon, nagiging problema po sa atin yung matinding traffic na nagiging dahilan. Malaki po ang nagiging bawas nito sa ating ekonomiya, imbis na napapabilis ang transportasyon, naaabala ang marami nating mga kababayan, and of course yung pag-travel ng mga goods na mayroon tayong problema pagdating dyan. Ano po kaya ang po pwede nating magawa? Hindi man po tuluyang maalis, somehow ma-lessen po yung, alam naman natin marami na po tayong ginagawang hakbang para ma-lessen ang traffic. Pero sa tingin niyo po, ano po pwede nating magawa? Bilang kayo po ay nasa sektor ng transportasyon, problema rin po kaugnay nitong traffic, yung mga hindi disiplinadong driver. Una po sa lahat ay bakit nagkakaroon ng traffic? Dahil nag-overcrowd. At tingin po natin dito, mas dapat ang pinadadami natin ay yung mga pampublikong transportasyon. Dahil kaya bakit maraming mga sasakyan? Dahil doon sa kakulangan noon nagsiservisyo sa taong bayan. Kaya tingin po natin dapat ang paramihin ng ating pamahalaan ay yung pampubliko na public transport, para yung may mga pag-aaring kotse o mga private vehicle ay hindi na sila maiengganyo na magdala ng sasakyan. Ay sa ngayon po, dahil nga doon sa overcrowd at talagang nakikita naman natin ay nagkukos ng traffic, pero dahil nga po doon sa kitid din mismo ng ating mga karasada at pagdami mismo ng ating mga sasakyan, ang sektor po ng public transport ay halos nasa 2% lamang ng kabuuan. Kaya tayo, yung isang nagiging tampulan ng sisi, pero hindi nakikita ng kahalagahan ng gobyerno yung ano nga ba ang ginagampanan ng sektor ng transportasyon. Kaya mahalaga po talaga yung pagpaparami ng ating mga pampublikong transportasyon. Kamodi, Floranda, may mga reklamo rin po sa ilang mga jeepney drivers natin. Sila po ay barambado magmaneho sa kalsada at ang tawag nito, hindi sumusunod sa batas sa trapiko. Paano kaya magagawa natin dyan, Kamodi, para ang ating mga jeepney drivers naman ay disiplinado pagdating po sa kalsada, sa kalye, Kamodi? Ang sektor po ng transport ay madaling sumunod sa batas. At kilala naman natin ang sektor, bagamat hindi talaga may iwasan na meron ding talagang makukulit, pero ang isang usapin po dito, bakit nagkakaroon ng ganitong sa hanip po ng sektor, dahil nga doon sa usapin lalo nung pagliit din ng kita ng ating mga driver at mga operator. At ang isang malaking mga problema nito ay tayo ay nakadalo po nung nagkaroon ng summit ang MMDA, at walang malinaw na babaan at sakayan ang ating dito po sa National Capital Region, kahit po yung kahabaan ng Espanya, wala talagang malinaw saan ba magluluding at magbababa ng pasahero. Oo nga, Kaya isa ito doon sa minungkahi natin nung tayo ay dumalo po sa summit, na talagang dapat makita din talaga ng Estado yung kapabayaan mismo, dahil lang sabi nga natin, ang driver madali mong disiplinahin kasi ang driver pag nakakita po ng enforcer yan, talagang na doon yung natatakot sila dahil alam nilang violation. Pero ang isang nagiging malaking problema, yung ilang karanasan po natin, Sir Lakay, ay
halimbawa dito po sa may pagtawid ng Kamuning, meron po dong loading and loading. Ay yung enforcer po tatayo yan doon sa harapan ng unloading and loading. Ay pag nagbaba ka dito sa mismong itinakda ng loading and loading, huling ka ng enforcer doon sa harapan ng loading and loading. Kaya't ang sa atin ay dapat parehong dinidisiplina. Hindi lamang ang sektor ng transport, kundi mismo yung nasa enforcement ay kailangan ayusin din po. So dapat sa tingin nyo, Kamodi, ay magtakda ng lugar na tipong bus stop, jeepney stop, mga ganyan. Para hindi po... Dapat po yung, halimbawa yung isang inaano po dyan, halimbawa po yung Makati. Di ba ang Makati sa kahabaan po ng Ayala, iba yung babaan, iba yung sakayan. Yes, so nga. Dapat mayroong konkreto talaga na hindi kung saan nakatayo yung enforcer, ay doon kahihinto. Kasi ang talagang hindi rin naman talaga biro yung usapin po ng mga penalty na pinapatupad ng lokal at ng national na pamahalaan. Sa atin po, sa ilalim po ng 2014-01, talagang siyempreng obstruction 1,000 piso yung mawawala. Bagamat ito ay malino na paglabag doon sa usapin ng buwis ng ating mga mamamayan. Pero talagang sabi nga natin, madaling disiplinahin kung yung nagdidisiplina ay disiplinado din po. Ayun. Okay, Lakay. Samantala ito naman, Kamodi, paano po ninyo masasabi, marami po ang tumatakbong senador ngayon, napakarami pong pagpipilian. Ano po ang mayroon si Kamodi para po iboto ng masang Pilipino? At alam naman po natin, marami po talaga kayo, 63 po yata kayo ngayon na maglalaban-laban sa pagka-senador. At 12 seats po ang kailangan sa Senado. So bakit po kayo dapat mapabilang dun sa 12 na yon? Una ay yung ating record naman ay matagal na tayong nagsiservisyo, hindi lamang sa sektor ng transport, kundi sa ating mga mamayan, at nakita natin yung kahalagahan na talagang magkaroon ng kinatawan sa loob po ng Senado, yung sektor natin. At siyempre, yun nga po, yung ating mga isusulong ng mga batas ay yung para sa interes kapakanan ng mga driver at mga operator. Ito yung nakikita natin na hindi po katulad sa ngayon at ang bagamat talagang maraming tumatakbo na mga senador, pero ito ay mga halos pamilya na yung tumatakbo senador, kung hindi magkakapatid, mag-iina, mag-aama, na kung saan ay mismo yung ating mga sektor na sabi nga natin galing sa laylayan ay hindi nagkakaroon ng lehitimo ng kinatawan sa Senado, na dapat ito ay bahagi para yung lilikain natin mga batas o mga palisiya ay nakalapat doon sa konkretong kalagayan ng ating mga mamamayan. Kayo ba, Kamodi, ay nakapag-ikot na sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao? Tayo po ay tuloy-tuloy po tayong umiikot at kararating lang po natin galing Pampanga at nakaraang po ay galing tayo ng Baguio City at nung January tayo po ay galing ng Laguna at Cebu at tayo po ay papunta ng Panay at Bacolod itong mga darating na mga araw. Tuloy-tuloy po yung ating campaign, tuloy-tuloy yung ating pag-iikot, tuloy-tuloy yung ating pagtalastasan sa mga driver at mga operator at siyempre sa ating mga mamamayan sapagkat sila po yung dahilan kung bakit po tayo ay pumapasok dito sa panibagong andanan ng laban ng mga driver at mga operator. Ayan, sakay po kayo ng jeepney mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Senado. Opo, at talagang tayo naman, ang sinasabi nga po natin ay tayo ay sabi nga ng iba, buhay man, buhay may ialay para sa sambayanan, para sa usapinong kagalingan at kahihingian ng ating taong bayan. Ayan, sabi sa kanilang tagline sa piston na Sister L. Yes, Lakay. Tsuper sa Senado para sa biyaheng pagbabago. Napaka ang creative ng kanyang tagline. Okay, Kamodi. Ayan, kayo po ibigyan namin ng pagkakataon para kausapin ang ating mga kababayan at nang sa ganun po ay malaman nila kung ano inyong planong pagbabago at bakit ikaw ang dapat iboto para maging senador, Kamodi. Una sa lahat ay ako po si Modi Floranda at number 26 number 26 po sa baluta ay lumalapit sa mga mamamayan na pagkatiwalaan sa layunin na tayo ay makapagsulong ng mga batas. Sinasabi nga natin, ang pangunahin po natin isusulong na batas sa Senado ay yung progresibo at makabayang pampublikong transportasyon at siyempre yung pananatili ng kabuhayan at kita ng ating mga driver at operator at ng ating mga manggagawa sa sektor ng public transport.
At pangang sa atin ay sa ilalim po niyan ay yung pagpapahinto o pagbabasura dito sa Bugos at Tuwad na Modernization Program. At dapat ay ang tulungan, ang dapat suportahan ng gobyerno, yung ating mga lokal na mga industry para umangat yung ating muda ng ating public transport. At siyempre, yung isang patuloy na dinaranas ng mga driver at mga operator, yung usapin ng pagpapababa sa presyo po ng petrolyo at mga bilihin at yung pagtanggal ng matataas na buwis sa ISABAT at saka sa STESAC sa langis. Na isa ito sa ilan lamang ito doon sa nakikita natin na mahalaga na may sulong po sa Senado. Kaya tayo po ay tinanggap natin itong hamong ito ay para sa tuloy-tuloy na mga pagsusulong ng mga kabuhay at karapatan ng ating mga driver at operator ng mamamayan. Kamodi, bago naman kayo tuloy ang pakawalan na meron tayong man on the street, Sister Ay, oo, may magtatanong po sa inyo, Kamodi, na isa sa ating mga kababayan. At mula dyan sa lungsod ng Maynila, nandyan si RH29 Boy Gonzales. Boy, sino ang kasama natin ngayon na magtatanong kay Kamodi? Boy G. Ayan, Boy Gonzales. Boy. Sino magtatanong? Ayan si Tatay. Jeepney driver ba ang magtatanong? Ayan, o pasahero? Naka-sombrero si Tatay. Ayan. Dito ako sa Divisoria at meron tayong makakausap si Mang Wilfredo Bonifacio. At para may tanong siya kay Kamodi na tumatakbo sa senador. Ano po yung tanong nyo kay Kamodi? Kamodi, ano po ba ang batas na pwedeng pong i-share sa ating mga commuter para itong mga commuter ay patulungan po natin? Ano po ba yung dapat natin gawin dyan para kung kayo man ay manalo, ano po ang dapat natin gawin dyan? Kayo ay nakakalam niya kasi gusto yung manalo eh. Gusto ka ganitong boto kaya na ikaw ay nagsumikap na makasali sa ganitong eleksyon. Alam na nila kayang-kaya yung gawin niya pag ikaw ang nanalo. Ayan, may sagot si Kamodi. Ayan, Kamodi, ano na magawa yung tulong sa ating mga pasahero, commuters, kung kayo po ay maging senador? Una po ay maraming salamat kay Tatay sa kanyang tanong. Ang sa atin po ay para hindi nga mahirapan yung ating mga commuters ay kailangan paramihin yung ating mga public transport at siyempre makapagserbisyo ng mas maayos sa ating mga mamamayan. Kaya ang isinusulong nga po natin, isa sa isinusulong natin ay yung pag-ano po natin ng national industry para tayo po yung lumikha ng ating public transport para pag lumalabas yung ating mga kababayan ay hindi sila nag-aalala na mayroon ba silang sasakyan o wala silang sasakyan. At ang kailangan po rito ay yung inano po nating Tatay ay kailangan talaga nating paramihin ang ating public transport. Okay, Tatay. Alright, Maraming Tatay. salamat po. Ayan, at mabuhay ang mga katipunero. Ayan. Ang cute ng sombrero ni Tatay Kaya nga pangalan niya lakay Bonifacio Wilfredo Bonifacio. Kaya pala. Ayan. Naku, hindi kasi inubo si Kuya, ha? Bigyan ng emperador yan. Okay, maraming salamat, Boy. Ayan, at kay Ka Bonifacio. Ayan. Maraming salamat, Tatay. Ayan. Anong trabaho niya dyan, Boy, sa Divisoria? Anong ginagawa ni Ka Bonifacio dyan? Enforcer lakay. Traffic enforcer. Tingnan mo nga naman Enforcer ng parking attendant lakay. Ito lang kaya natin gawin. Itong nanap po ay parking public assistant. Public assistant pa. Parking attendant pala si Tatay si Lolo. Pwedeng tumulong dito sa ating gobyerno. Ayan. Nagtatrabaho. Yes. Balik sa inyo lakay at Sister El. Maraming salamat, Boy G. Boy Gonzales mula sa Divisoria, Manila. Ayan. Ayan, Kamodi. Ayan, so asan po ng ating mga kabayan, noong kayo po ay palarin maging senador, ayan, maisulo nyo ang mga pagbabago. Ayan, tsuper sa Senado para sa biyaheng pagbabago. Anong numero kayo sa Kamodi sa balota? Number 26 po, lakay. Number 26. Ayan. Mahabigan Ginoong Modesto Floranda, Kamodi Floranda, ang National President ng Piston, pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operators nationwide. Number 26 sa balota para sa Senado, Kamodi Floranda.
Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Standby sa ating mga reports, standby Bureau of Fire Protection. Ayan, makihinga tayo ng tip. Ayan, para makiiwas sunog ngayong Fire Prevention Month ng buwan na Marso. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:06. It's 9:11. Ilang days before election. Lakay, wait lang, binibilang ko pa. Ang bilis-bilis na nga panahon, mga kuya, mga ating. Ayan, at habang papalapit po ang eleksyon, ayan, patayan na po ng patayan. Lakay, 70 days. Wow. 70 days bago mag-May 12. Eleksyon na, Lakay. Ayan, at kumustaan yung mga iboboto? Ha? Meron na ba May kayong listahan na ba kayo? Ha? kodigo? Di ba, Lakay, dapat may kodigo? Ayan, siyempre, yan ang kodigo na hindi bawal. Kasi para mas mabilis. At eto na, mainit na ang politika dahil may ambush na naman. Abay, isang kandidato po mabigan sa pagka-mayor ang inambush doon sa probinsya ni na Mr. Little President. Apo Lucas Bersamin, nating Executive Secretary, ha? At meron pong namatay, ha? Ayan. Dalawa yung namatay dun sa nasabing pananambang. Although yung kanilang target po, mahibigan, na kandidato sa pagkamayor ay nakaligtas. Ayan. Sabi siguro nung kandidato, Sister L, ayan, ay gusto pa ni Lord na mabuhay ako manalong mayor. Oo, kasi dalawa lang kayong casualty. Nakaligtas siya. Yes, ang mga namatay po sa ambush dyan sa may bayan ng Pilar Abra ay si Barangay Kapitan, si Froilan Bueno. Ayan. At ang kanyang pinsan na si Kevin Bueno, na siyang driver nung kanilang sinasakyan. At yung target po, mabigan, sa pananambag na si dating Mayor Artemio Donato Jr. na ngayon tumatakbong mayor sa Pidigan, Abra. Siya po ay nakaligtas. Ayan. So, yan po ang nakalungkot, ha? Sa darating na eleksyon na Sister L. Ayan, nagsimula na po ang karahasan. Kung gusto maglingkod ng sa bayan, huwag naman dadaanan sa ano, ha? Alam mo kasi, sa Lakay, dahas. yung iba kasi, Lakay, dinadaan sa dahas kasi pera kasi talaga habol ng mga yan, di ba pagka yung tao sobrang determinado, magtataka ka na din minsan kasi ang pagiging public servant o politician ay hindi naman ganun kadaling trabaho, Lakay. Actually, masakit nga siya sa ulo. Di ba? Kung ang gusto mo talaga, Lakay, ay magserbisyo, masakit talaga siya sa ulo. Yan ang mahirap, Gusto maglingkod sa bayan, pero ang gusto maglingkod sa bayan, pinapatay pa. Daming At yung mga ganid, gustong-gustong manalo. Siyempre, alam mo kasi, Sister L, money and power. Ang politics, magandang negosyo yan. Diyos me. Sana, pero sana, Lakay, di ba? Ayan, anyway. Huwag naman tayong masyadong gahaman. Bibigyan tayo na update mamaya ni Romy Gonzales kung ano na ang update dito sa nasabing pananambang sa isang kandidato sa pagka-mayor dyan po sa bayan ng Pilar Abra. Daming Pero anong sabi ni Senator Amy? Eto, Lakay, nakiisa si Senator Amy Marcos sa pagsisimula ng National Women's Month. At ayaw nga, maliban sa Fire Prevention Month, National Women's Month ngayon, Lakay. Kung saan nga, nakahalubilo niya ang mga kababaihan dyan sa lungsod ng Antipolo sa Rizal. Sa programa, ibinahagi ng senadora ang kanyang mga panukalang batas na naglalayong palakasin ang suporta sa kababaihan, lalo na sa mga solo parents. Binibigyang pansin nito ang pagpapabuti ng kanilang benepisyo at oportunidad sa hanap buhay. Samantala, patuloy namang isinusulong ng senadora ang mga hakbang na magpapalakas sa papel ng kababaihan sa lipunan bilang bahagi ng kanyang advokasya sa mas inklusibong kinabukasan para sa lahat.
Nagpunta pala sa Antipolo, wala bang suman dyan, tsaka kasoy, Manang Amy, ha? Ayun nga, lakay yung kasoy, masarap. Ayan, at birthday boy, abay, Konsehal Marbacan ng Antipolo City, happy birthday, ha? Alam ba tayong suman dyan, tsaka kasoy. Kasoy, ayan, kahit kasoy, yung masarap yan lakay, medyo maanghang. Abay, siyempre, yung medyo maalat-alat na maanghang, ayan. Parang mani lang. Lalo yung adobo flavor, ayan. Sarap. Nasaan yung adobo flavor na mani mo maluha? Namimiss ko yun, ha? Ayan. At kung Antipolo ang pinupuntahan ni Senator Amy, ha? At namimigay ng suman. Hindi naman namigay ng suman. Akala ko namigay ng suman. Itong mga taga-Pangasinan naman, itong si Governor Ramon Gico III, abay siya naman ay namumudmud ng okay to, ha? Magpapa-check up ka lang, may pamasahe ka pa. Ayan. Ito ay sinasabi, nagmamalaki ni Governor Guico ng Pangasinan na 90% na ng kanilang probinsya sa Pangasinan ang nabigyan ng insentibo sa kanilang government Unified Incentives for Medical Consultation Program. Katumbas ito ng 1.2 million na residente sa probinsya. At 44 na bayan at 3 cities ang nakinabang na rito. At para sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, ang gawin nyo lang po, magparehistro pati na sa mga nasa liblib na lugar dahil kayo ay pupuntahan dito sa outpatient benefits ng PhilHealth. Yung mga PhilHealth na ba talaga umabot din sa mga liblib na lugar. At ang sabi ni Governor Guico, pwede sila magparehistro sa PhilHealth Consulta na siyang mag-aalok ng kanilang medical consultation, health assessment, laboratory at diagnostic test, at magbibigay pa sila ng libreng gamot. Yan ang kailangan natin, libreng gamot. At bukod dyan, meron pang pamasahe. Ayan, ang ating mga kababayan para saluhin ang kanilang sahod sa araw na sila ay magpaparehistro sa Gico Consulta Program. At pinapadali ng Pangasinan Capitol ang pagsama sa pamagitan ng pagpapakalat ng mobilized caravanas na magdadala ng naturang programa sa mismong bahay-bahay, house to house, lalo sa mga nasa malalayong mga barangay. Daming bayan. Parang batang Quiapo lang ni Yusek Jomar Canlas, ha? Ayan, meron silang caravan. Ayan. Mukhang kasama ito ni Lito-Lito Lapid-Lapid, ha? Batang Quiapo Batang Quiapo Ilan ba ang party list ilan ba ang nominees ng Batang Quiapo party list? Parang hindi ko alam na kung sino yung mga nominee. Ayan, sabi ni Senator Lito-Lito Lapid-Lapid lakay, sabi ni mahirap din palang mataas ang rating mo. Bakit daw? Bakit naman? Pagka mataas ang rating mo, binabato ka. Ayan. Maraming black propaganda. Oo, lakay. Ang sabi, kasama daw ako dun sa karosa dun sa Panagbenga. Ayan. Panagbenga Festival sa Baguio City. Yung na-issue pala doon. Lakay kasi bawal lakay. Bawal umepa lang mga politiko doon. Yung pinapakalat literat parang last year o 2 years ago. Ayan. Fake news na yun. Mako-consider na yun na fake news kasi tapos na yun pero lakay si Senator Lito Lapid, ito si Florante may sinesend sa akin. Ano sabi ni Senator Florante Rosales? Ang suspension daw lakay ng no RFID, no entry policy sa tollways, suportado pala yan ni Senator Lito Lapid. Ito lakay yung anti-poor daw. Ayan. Ito yung sinabi ni Secretary Dizon na parang marami daw sa ating mga kababayan ang hindi naman ayun na yun. Oo nga, pinagkakitaan kasi yan May panakot pa na no sufficient ang mahal ng babayaran load lakay. sa RFID. Ayan. May penalty no entry. May penalty ba yan? May penalty lakay kapag dumaan ka dun sa nasula kang RFID. Ayan. So, ang sabi dapat meron pa rin lane na na no RFID. Ayan. Para cash. Para sa cash. Kasi pag cashless na, paano pagka yung iba hindi nakapag-load? Kaya ako lakay pagdadan, kinakabahan ako. May load pa ba ako? Daming At tuto ba ito Miss Giselle, ha? May pisong rollback sa kerosene
Kasado bukas, gasolina at diesel, may tapyas presyo din. Magkano bang rollback sa diesel at gasolina, Miss Giselle? Sana naman lakay, medyo mataas-taas. Rollback yan Yes, kaya wag mo na kayo magpapa-full tank ba kuya, ha? Ayan, kung nasa ina yung gasolina niyo, ha? Nasa enough pa yan. Ayan, nasa nasa enough. Wag mo na kayong mag-aircon. Ayan. Ang init nun lakay. Ganun ba? Mahimatay ka dyan habang nagmamaneo. Tsaka ang init ng panahon kahapon lakay. At ngayon nga, di ba, may mga nagsuspending mga klase dahil sa inaasang mataas na 45 to 46 degrees Celsius. Napaka niyan, init. Grabe, ha? Ayan. Iba na talaga panahon ngayon. Mga kilikili natin, mga singit-singit na pagpapawisan nito. Baskil ka na, baskil. Alamin natin, report mula kay Aris number 15, Giselle Ricafort. Giselle, magkano ang rollback bukas? Lakay sa gasolina, 90 centavos o 70 sentimo kada litro. Sa kerosene naman, piso at 40 sentimo kada litro. Habang sa diesel lakay, 80 sentimo kada litro. Iyan nga lakay yung mga presyo na sasalubong sa mga motorista sa unang Martes ng Marso bukas yan. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, kasunod yan lakay ng dalawang magkasunod na linggong taas presyo sa mga produktong petrolyo noon namang nakalipas na buwan. Resulta daw yan ang bumabang demand sa Korea dahil sa ibinabang tax benefit at progreso naman sa usaping tigil putukan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Gayun din ang mataas na inventaryo ng refined products sa Amerika at ang nakaambang taripa sa US na posibleng magpabagal naman sa demand. Ito si Giselle Ricafort para sa Diesel sa Pilipinas. Lakay? Akala ko dahil nag-away si Trump tsaka si Zelensky kaya bumaba ang presyo ng langis. Lakay, meron daw progreso naman doon sa may ceasefire deal sa pagitan naman ng Russia at ng Ukraine. Kaya daw makaka-apekto yan sa presyuhan sa pandaigdigang pamilihan. Kaya lang magkano sa diesel? 80 centavos, gasolina 90 centavos lang. Di man na umabot ng piso. Oo, lakay. Noong isang linggo, yung estimate lakay, mas mas matataas yung estimate. Yung estimate ng gasolina lakay, 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos. Ngayon, sa final na oil price adjustment para sa araw ng bukas, 70 sentimo na lamang yan. Kung noong isang linggo, ang diesel lakay, yung estimate ay 90 centavos din hanggang 1 peso and 20 centavos. Ngayon, 80 centavos din yan lakay bukas. Mas malaki-laki lakay yung sa kerosene. 1 peso and 40 centavos lakay. Ayan, tinakam-takam lang tayo. Mga walang yung mga oil compressor. Lakay, wag ka daw mag-alala dahil after ng rollback na yan, babawian din na naman. Lakas makapang-bad trip no? Wag daw tayo mag-alala dahil ganyan naman yung kalakaran. Yan ang masakit. Okay? Ayun ang masaklap lakay. Maraming salamat, Miss Giselle. Salamat lakay. Balik sa inyo, Sister El. Aris number 15, Giselle Ricafort. Standby sa ating mga reports. Standby Raymond at Paas. Ano ang latest sa Senado? Ayan, nagawa na ba yung mga rules sa gagawing impeachment trial kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio? At standby Manang Milky, ha? Ano ang latest sa Kamara de Representantes? Pero batiin mo natin na happy birthday si Secretary. Ayan, si Secretary Lakay. Secretary Larry. Ayan. Larry Gadon. Ayan. Nami-miss natin yan Ay, Secretary Larry Gadon. Naragsan nga parang kasangay Apo Sekretaryo, ha? At happy birthday din kay Berwan Siful, Attorney Wharton Chan. Happy birthday, Kuyang Sir. Ayan. At naku, may birthday golf fundraising sa bukas. Abay sa mga golfers yan, ingat-ingat ha, baka ma-heat stroke kayo dyan. Ayan. Kailangan maraming tubig. Uminom maraming tubig at huwag magtipid ha. Kumuha na umbrella girls. Ayan. Para magkaroon manahan na po yung mga umbrella girls natin dyan. Happy birthday, Noble Attorney Raji Mendoza. Binabati ni Senator Manny Pacquiao.
At Kuya Danny Dizon, Attorney Cookie Inciso, happy birthday sis, mula sa TLK. At Kuyang Marco Paulo Taruk at Kuyang Noli Onchenko, happy birthday. At kay Miss Maine, birthday pa rin ni Maine. Maine Mendoza. Miss Maine Mendoza Aldab. Ayan. Ano na siya ngayon? Atayde na. Atayde na. Binabati ni Congressman Arjo at Congressman Art Atayde. Ayan. Abay, ready na ba si Kong Arjo? Ha? Na pagkamanalo ngayon, tatakbong mayor ng Quezon City sa 2028 naman. Aba, tingnan mo. Talaga ba, Lakay? Lalabanan niya ang Mayor Joy Belmonte. Pag-graduate. Graduate na ba? Graduate si Mayor. So, sino ang lalaban na? Ang makalaban si Congressman Ralph Tulfo, anak ni Senator Rafi. Anak niya. Ayan, siya, mga bata, ha? Ayan. Si Secretary Mike Defensor, di na ba tatakbo itong si Secretary Mike? Good morning, Kuyang Andrew Nocom ng Philippine Red Cross. Daming bayan. Standby manang Milky Rigunan. Ayan, pagpapalakas ng internal security protocols, hamon sa Department of National Defense. Sarap na mga naarestong Chinese spies. Halaga. At Robinsons, sa Your Business by Business. Ang Robinsons magtatayo din ng bagong hotel sa Panglao Island. Ayan. Wow. Happy birthday din kay Tita Yoli Nicolas from Nicolas family and Kaloy Pascual Jr. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:27. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:32. Alamin natin, report mula kay Manang Milky Rigunan. Ano ang latest sa Kamara? Ito, Lakay, ang latest sa Kamara, pagpapalakas ng internal security protocols. Hamon naman daw sa DND sa harap ng mga naaresto na hinihinalang Chinese spy. Ang detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, dapat panakasin ng Department of National Defense ang seguridad sa mahalagang pasilidad ng gobyerno, mga kampo militar at mga embahada sa buong bansa. Ginawa ni House Assistant Majority Leader J. Kong Hoon ang apela sa DND, kasunod ng mga report na naaresto na hinihinalang mga Chinese spies na muna'y tumitik-tik sa mga government agencies. Ayon kay Kong Hoon, kailangan na mahadlangan ng banta sa mga pasilidad ng gobyerno dahil banta ito sa ating pambansang seguridad. Sabi ni Kong Hoon, hindi ito simpleng kaso na madayuhang na curious lamang sa ating gobyerno dahil malinaw na may intensyon at may plano. Gaydi Kong Hoon, hindi pwedeng baliwalain at kailangan nating tiyakin na may sapat tayong depensa laban sa paniniktik o espionage ng ibang bansa. Matatandaan noong February 20, inaresto ng National Bureau of Investigation ang 2 Chinese nationals at 3 Pilipino dahil sa hihinalang paglabag sa Espionage Act. Nadiskubre ng NBI na ang grupo ay gumagamit ng mga sasakyang may kasamang International Mobile Subscriber Identity o IMSI catchers, mga aparatong kayang sumagap at nakialam sa mobile communications. Ako si Milky Rigunan, ulat para sa Yes, Akay. Anong tawag nung gadget nila? Ayun, info catcher? Anong tawag nun? International Mobile Subscriber Identity Lakayo, IMSI catchers. IMF catcher. Ayan. Yan nakasagap naman. IMSI catchers. Tatapatan lang yung opisina mo, bahay mo. Ayan, pwede na makasagap ng mga impormasyon. Masasagap na lahat, Lakay. Pinag-uusapan namin ito kahapon ni Edniel kaya dahil itong malaking hamon nga ito sa Department of National Defense. Dahil kahit na gaano daw ka-high-tech ngayon na ginagawa rin ng DICT at mga concerned government agencies, mas lalong high-tech yung mga gustong mag-hack sa ilang mga government facilities at dapat daw itong pag-aralan. Malaking hamon ito, Lakay, sa Department of National Defense and concerned government agencies. Ito ang mga hininalang spies sa Manang Milky. May connection ba ito sa Pogo? Malamang, Lakay, dahil syempre pag sinasabi nating mga ganitong uri ng mga sindikato, hindi maaalis na baka sila ay well-funded din
na mga nabuwag na pogo dahil ilan sa mga ito ay narito pa rin sa Pilipinas. Alam mo, kung connected sa pogo yan, tayo rin may kasalanan yan naman ng Milky, ha? Alam mo kung bakit? Bakit, Lakay? Abay, may mga malaking tao na involved sa pogo, ha? Ayan, protektado naman na ilang mga opisyal natin. Ayan. Kumpare pala si General, kumpare si Secretary. Ayan, ninong sa kasal nung leader ng sindikato. Ayan, pagkatapos, yung establishment ni-raid ng ilan nating kapulisan, sila pa ang mapapasama. Sila pa ang kakason, nababaliktad. Nakakalungkot, ayan. Nakakalungkot kasi ang naging motibo rin ng mga nasa likod doon ng pogo kaya lumawak ito sa ating bansa. Ang una yata nila mga niligawan, base na rin sa mga report, yung LGU. At nagdo-donate sila halimbawa ng mga sasakyan. Ayun. Motorsiklo. Ayan. Motorsiklo. Sa pulis naman may mga mobile cars na mga dinonate na balita rin yan. Kaya ganun na lamang yung kumbaga ay influensya rin ng mga opisyal, yung mga nasa likod ng Pogo operation. Saka ang gagaling nila, ha? Ayan, ang gagaling kumunek, ha? Iba rin pumiyar, aral na aral, eh. Pati mga top official sa intelligence community, ginawang kumpare. Ayan. At hindi lang yan. Ayan, pati ilan dyan sa gilid-gilid ng Pasig River, ha? May kapit din dyan. Alang yan naman. Kaya kung may problema tayo sa mga ganyan, dapat sisindin natin ilan natin opisyal ng gobyerno. Ayan, at PNP. Dapat kung kumpare nyo man ang mga yan, kung gumagawa ng kalokohan, walang kumpa-kumpare, trabaho lang. Ayan, At kung may mga magagaling na mga tauhan nating nakakatisod dun sa kanilang illegal operations, huwag nyo mang ipagkanulo, ayan, huwag namang isacrifice, na babalik ta rin pa, ayan, napapasama ang image, samantalang sila ay nagtatrabaho. Alam na malaki na ito, kaya lang, ewan ko nga ba. Ang tindi ng bubwit mo, daming sinabi sa'yo. Kaya pagka nalaman talaga si Sir Ele, maha-high blood ka. Ayan. Nakakapang-init ng ulo ba? Chill ka lang, makalma ka lang. Monday. Kaya pala di maubos na sa mga naman yung pogo rito. Padre na pala si General. Napatay tayo si dyan. Secretary. Ang hirap talaga pag may mga padri-padri, no? Kumpare pala. Ayan. Ay, nako talaga. Siguro kay Mr. President, kailangan nyo ng political will, ha? Ayan. Pati man sa intelligence community. Ay, nako talaga. Anyway, alam po niya mahabig yan kung alam nyo lang, yung mga nalalaman namin mga taga-media na yung iba, hindi na po namin pwedeng isiwalat, ibalita, baka sabihin nyo, mag-revolusyon na tayo. Ay, nako talaga. Anyway, so ano pa ang latest, Manang Milky? Kumusta ang impeachment? Ang sabi nga nila kay sabi ni Sister Ella Kay ay makalma ka lang Monday ngayon. Oo nga, ayan. Sa impeachment naman, naghahanda na rin sila kasi meron ng plano si Senate President Chis Escudero sa schedule na mga plenary ay impeachment proceedings na sisimulan sa buwan naman ng Hunyo. Ayan, okay. Maraming salamat, Manang Milky. Ganda umaga na kayo, Mr. L. Isa nga pala, di ba iimbestigan ng Senado yung anang Kamara? Abay, pati pala Palawan, inaangkin na ng China. Balita mo yung Manang Milky? Ayan, alamin natin lang, naman yan. Kaya pala pinapaikutan yung tourist destination natin yan, ang Palawan. Kaya nga, may Chinese statement o yung isang opisyal diyan na sinasabi na kanila daw ang Palawan noong pang-unang panahon. Oo. Baka mamaya magising tayo ang nakatayong bandila dun sa Palawan Chinese flag na. Huwag naman sana, Lakay. Anyway, ayan. Huwag laawayin si Trump.
Ang presidente pa naman iniimbitahan na, bastos talaga itong si Trump, ano? Inimbitahan. Inimbitahan si... Tapos inaway. Tapos babastusin doon sa loob ng White House. Nakakalo. Iba din talaga yung gata siguro ng kalabaw yung iniinom nito. Weirdo, ano? Napaka. Mga kabayan natin, mga sinauna, sabi nila, ewan ko mga bata ngayon, ayan, sasama ng ugali, ha? Kasi iniinom nilang gatas ng hayop. Hindi gatas ng ina. Anyway, ayan, sabi mo kasi chill lang eh. Sige, sige chill na. lang. Ayan, makalman ako, Manang Milky. Ayan, thank you, Manang Milky. Makalman na. Oo nga. Oo, balik sa'yo Lakay at Sister L. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan mula sa kamera. Daming Bayan. Samantala, report mo na kay Raymond at Paas. Wala pa si Raymond, ha? Wala sa akin, Lakay. Di alamin natin yung your business is our business. Abay, ang kuyang Lance Gokong Way, ha? Di ba may mga hotel na ang mga Gokong Way, yung Go Hotel dyan sa EDSA? Lakay, malayo-layo ito. Malayo-layo. Oo, Panglao Island to, Lakay. Akala ko naman sa abroad. Ayan, Panglao pala yan. Pero Lakay, di ba? Robinsons itatayo. Ang Robinsons magtatayo ng bagong hotel dyan sa may Panglao Island. Di ba layo-layo ito, Lakay? Sandali lamang, Miss Sofia, ha? Alam mo, Sister Ella, ayan, abay sabi na ating bubit, meron na namang resort dyan sa may Bohol. Ha? Ayan, oo. Nandun na naman sa may, malapit sa Chocolate Hills? Ay, sinabi mo, nasa na yung aking video na ibinigay sa akin, ha? Bago ba yan, Lakay? Hindi yung dating nag-trending? Bago ito, Sister L. Ayan. Mamaya, pag-usapan natin yan. Your business is our business. Ang Robinsons magtatayo ng bagong hotel dyan sa may Panglao Island. Ang detalye balita mo, Sofia Gans. Sofia. Magpapatayo ang Robinsons Land Corporation ng beachfront hotel na may mahigit 200 kwarto sa Panglao Island, Bohol. Ito ang magiging ika-4 na Grand Summit Hotel ng Robinsons at magkakaroon rin ito ng iba't ibang amenities kabilang ang all-day dining, specialty restaurant, gym, spa, swimming pool at ballroom. Ayon kay Baron Jolly, Senior Vice President and Business Unit General Manager ng Robinsons Hotels and Resorts o RHR, susuportahan ng bagong hotel ang pag-usbong ng turismo sa Bohol. Sinabi naman ni RHR Vice President Annalyn Yap na layunin ng kumpanya na lumikha ng trabaho sa lugar kasunod ng pagbubukas ng hotel. Inaasahan ang pagdagsa ng mga manlalakbay dahil na rin sa expansion ng Bohol Panglao International Airport na magbibigay daan sa mas marami pang bibisita na turista. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong February 28 sa halagang 57.995 pesos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Miss Sofia Gan, sa ating Your Business is Our Business. Ayan, dapat business. Ayan, negosyo-negosyo lang. Good morning, Noble June Samaniego. Ayan, Noble Pat sa Armas. Ayan, congratulations nga pala sa mga officers ng Awan Sumulong Lands sa kanilang successful installation ng mga elected and appointed officers at ang kanilang guest of honor and speaker abay Centennial Grandmaster Most Worshipful Boy Gabion. Sa mga brethren sa Sumulong Lands, congratulations. Daming Bayan. Oras, Sister L. It's 9:43. Abay, yung mga billboard sa Skyway, Sister L, may nakita ko dyan. Ang laki nung kay Camille Villar. Oo, yan. At kay Bato de la Rosa, ha? Hindi ko napansin. Ayan, Astig. Ayan. Kaya ako, bala ko rin magpalagay ng billboard dyan sa ating Chubibo. Akala ko dito sa yung LED screen dito sa kanto ng Roas Boulevard, di ba? Mahal yata maningil ang Cultural Center of the Philippines, CCP yan eh. Ay, CCP ba yun, Lakay? Oo, CCP Pero yan. hindi naman sobrang mahal pala, Lakay, yung mga nasa LED. May kaibigan ako nagtatrabaho sa ad agency eh.
Tapos billboard sa EDSA ang hawak nila. Mga ganun LED. ba? Magkano nga ano? Kaya mo pag barya lang sa'yo. Hindi, magkano nga? Kasi dun sa billboard, Sister Ella, alam ko isang buwan, 200,000 eh. 200,000. Noon yun Ewan ko lang ngayon. Hindi naman sobrang mahal. Pero kung ano yan, yung lakay, hindi babad. Yung nagpi-play. Mas maganda yung billboard na ano na iisa lang. Araw-araw mukha mo yung nakikita. Araw-araw nginingitaan ako ni Camille Villar. At saka ni Sunshine Cruz. Ingat sa biyahe. Dapat ganun yung mga nakalagay lakay, di ba? Lito-lito, lapid-lapid. Ingat sa biyahe. Yung mga paalala. Samantala, report mula kay Edniel Parosa, mataas sa tiwala ng Pinoy sa Armed Forces of the Philippines. Batay sa survey, iniugnay sa pagtataguyod nito sa saligang batas. Yung sinasabi ni Gerald Bronner na we are loyal to the Constitution. Yan. Alamin nga natin ang walang kudita. Wala daw lakay, dito daw uso yun ngayon. Ganun ba? Tsaka natuto na daw sila. Tama ka, Sister L. Dami nasirang military career dahil sa mga kasasali sa mga ganyan na military adventurism. Aris number, di ko lang, ano nga ba yung sabi na aking bubit? Di ko na i-check ko sa aking bubit kung meron ding, meron ding comparing military general. Pero yung, meron yung mga nasa involved sa Pogo. Ayan. So, yung binabanggit mong general na isa, ano yun? Saan yun? Sa PNP. PNP. Ay. Grabe ka. Sorry. Tulas-tulas. Wala namang pinangalanan. Ayan. Malay mo, dati pa. Kaya yung isa na interview natin minsan hirap na hirap magpaliwanag. Hindi niya alam paano itatawid, ano? Bakit yung may-ari ng building na hindi kinasuhan? Ba't ang kinasuhan yung raiding team? Ayan. Kasi yun yung mahirap lang kayo, no? Kapag ikaw ay nasa law enforcement, ang problema, pagka ikaw ay nagtatrabaho ng maayos, ikaw pa yung maiipit. Kasi pagka nasagasaan yung malaki. Kumpare pa rin ni General. Kumpare pa rin ni Secretary. Ayan. Patay tayo. Malambot naman yun. Kainuman dyan sa D-Court. Ayan. Magandang isang wine doon? Depende sa may 1 million dyan na wine, Sister L. Pag ininom ko ba yan, giginto ako. Kaya pag inomdan yun, dinidilaan lang. Para di maubos ka agad. Akala ko amoy-amoy lang. Dilaan mo naman para malasahan mo. Ayan, dyan marami nagkakaayusan sa D-Court, ha? Siyempre, ng D-Court dyan sa yung famous na bar ng mga top officials. Ayan. At top businessmen. At top syndicates. Aris number 52. Ayan, nabibitin tuloy si Edniel Parosa, ha? Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Sister L, itinagpasalamat ng Sandatahang Lakas na Pilipinas ang nakuha nitong positive 74 o plus 74 satisfaction rating sa tugon ng masa survey ng Octa Research Team. Ayon kay Colonel Francel Padilla, tagapagsalita ng AFP, may ugnay ito sa maraming bagay gaya ng commitment ng hanay na bantayan ng bansa, kabilang na rin ang pagtaguyod sa mandato nito sa ligang batas at pagiging professional nito sa lahat ng operasyon. Dapat kasing bahagi nitong approval rating ay 83% sa mga Pinoy naniniwala sa political neutrality ng militar. Isinagawa itong survey ng Octa noong Nobyembre sa kasagsagan ng bangayan ng matataas na pinuno ng bansang kumaladkad din sa AFP pagdating sa isyu ng loyalty. Nangako naman ng hukbo na maliban sa nabanggit na usapin, ipagpapatuloy nitong serbisyo at pagsulong sa modernization lalo pat sa kasagsagan ng mga nagbabagong hamong pansiguridad. Ito sa Edniel Parosa. Edniel. Para sa DZRH. Yes, Takay. Ayan, kumusta ang Palawan na inaangkin na ng China? Baka mamaya kumusta ang Westcom natin? Western Command sa Palawan. Ito namang paggalat ng import na yan ng China, Lakay, dyan lang naman yung social media page nila. Ganun ba? Yung nilang social media page. Kasi sila... inilabas ba sa social media ba inilabas yan?
Correct, Lakay. Pero yung social media post na yun, Lakay, ay doon lang din sa social media websites ng China kasi pagpunta mo ron, may mga sarili rin silang version ng ng Twitter. Ayan, may sarili silang version ng kung ano-ano pa. Kumbaga sila Lakay yung naglolokohan. Parang yun lang lumalabas. Kaya tapos pinapakalat dito sa Pilipinas. Oo, naglilik na rin. Naglilik dito. Pero dinibak na yan, of course, ng NHIP o National Historical Commission. At walang katotohanan na yan. Para doon sa mga, in case man, may mga nalilito pa rin sa ating mga kababayan. Siyempre, pagka marinig mo yan, magugulat ka talaga. Ayan, baka lalo paikot-ikot sila dyan sa Palawan, sa Zambales, Pangasinan, Bicol. May, kung iuugnay mo mga yan, kakabahan ka rin, di ba? Tama ka dyan, Lakay. Pero kagaya nga nung binabanggit, kung tatanungin ng Armed Forces, tuloy naman ang pagbabantay, Lakay. At sa ngayon, wala pa namang major incident ulit. Maliban lang doon sa ongoing dyan sa may area ng West Philippines, Simalat, Zambales, na talagang mayroon pa rin mga presensya ng China Coast Guard. At last week, kung ako nagkakamali, Thursday o Friday, ang press release ng China mismo, yung kanilang mga government-owned stations, nagkaroon daw sila ng military drill sa Baho de Masinloc. Pero wala namang proof na sila ay nagsagawa ng nasabing military drills. Mahilig sila kasi gano'n, Lakay. Sa mga saywar, propaganda. Press release pa. Press release na nagsagawa kami ng drill sa ganito, sa ganyan. Pero wala naman silang maipakitang patunay kung nagkaroon man. Di sabihin din natin, nagkaroon kami ng drill sa Forbidden City sa Beijing. Nagugulo lang talaga. Magaling sila sa saywar, Ayan. Okay. Sa inyo, Lakay at sister. Daming bayan. Mula sa Campo Aguinaldo, dumako tayo sa Senado, Sister L. Ano ang latest mula kay Raymond? Operasyon ng Philippine Inland Gaming Operations. At sino-sino yung mga senador na madalas sa DICORC? Ayan. Wait lang, ito muna. Ganun ba? Akala ko yun, na-lead nyo Alam mo lang kayong Pigo? May Pogo, may Pigo. Philippine Inland Gaming Operations. Pinarerepaso daw yan ni Senate President Cheese Escudero. Pinangangambahan, Lakay, na mas masama pa raw ito sa Pogo. Alamin natin. Oo nga, Lakay, sobrang tayong nakatuon yung... Sino nag-operate ng Pigo? Ayan. Tsaka sino ang... Ito ba ay under din ng PAGCOR? Ayan, kasi gaming May lisensya ba ito? Ayan, sa Kasi napagtunan natin ng pansin, Lakay, yung mga controversial sa Pogo. Hindi natin alam kung ito mayroon ding mas malala. At paano nasabing, bakit pinangangambahang mas malala pa? Alamin natin ang report mula kay RH28 Raymond Adpaas. Kay Raymond. Elaine at Mayor, dahil ang Pogo sa Pogo ay mga dayuhan yung mga nagsusugal. Sa Pigo ay mga Pinoy na yung nagsusugal at madaling ma-access ng mga kababayan natin dahil online gaming ito. Ito ang dahilan kung kaya pinarerepaso ni Senate President Francis Cheese Escudero itong operation ng Philippine Inland Gaming Operations o PIGO bago pa man lumala yung problemang kanilang nakikita dahil nakatutok tayo sa Pogo pero matindi rin ang problema sa PIGO. Kinalampag nito yung Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na tignan yung cost-benefit analysis sa operation ng online gaming operations ng PIGO na nakikita ng madali ng mga Pilipino dahil mahirap kung may mga magumon dito na mga Pinoy at kung ano ang nakitang problema sa Pogo, lalabas din ito sa PIGO. At dahil gusto rin makita ni Senate President Cheese kung magkano yung kinikita ng PAGCOR sa operation ng PIGO na kanilang binibigyan ng lisensya, ganun din ang Bureau of Internal Revenue kung magkano naman yung nakokolekta dahil kung kaya umanong binitawan ng kita sa Pogo, ay baka kaya ding bitawan ng kita dito sa PIGO na maaring makagumon sa mga kababayan natin sa online gaming. Nagpahayag din ng suporta si Senator Grace Poe sa panawagan na ito ni Senate President Cheese dahil nga sa masamang epekto ng sugal sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga kabataan. At Raymond, sino nag-ooperate yung PIGO na yan? Sino may-ari niyan?
Ang suspetsa nga, Mayor, baka daw yung mga kumpanya sa Pogo, sila din, yung nasa Pigo. Patay tayo dyan. Pagkatapos, may kumparing general, may kumparing secretary. Ayan, may mga kaibigang malalapit sa Pasig River. Ayan, patay tayo dyan. Yun ang... Yari, yung mga general na magsasagawa ng raid. Ayan, ayun ang problema dito. Ang masaklap na kaya ito pala yung binabanggit na yung bang pag nag-open ka ng mga kahit sa social media pages, yung bigla-bigla nagpa-pop up ayun, yung mga na iba't ibang klase daw ito. Well, ito yung nakakatakot kasi nga kahit sino pwedeng sa una, sabi nga ni Senator Grace po, ang suspetsa baka yung bang meron silang algorithm na kung ikaw bago kang player, yung iba pinapanalo. Tapos ayan, pag nag-umon na ay wala na, hindi ka na makaalis doon dahil gusto mong bumawi. Ayun, hanggat sa todo na talo dito sa pasugalan ng Pigo. Tsaka nakasar ko minsan mag-search ka sa mag-google ka biglang pop-up up yung mga ganyan-ganyan. Pop-up ads. Pop-up ads ang tawag doon, Lakay. Nireset mo, balik na naman. Annoying siya, Lakay, kaya minsan makiklik mo. Ay, naka talaga. Anyway, sige. Sana may kainatnan yung investigasyon ni Senate President Chis Escudero, ha? Baka mamaya magkita-kita sa D-Corp dyan, baka mamaya iba na. Ano na naman yan? Iba na ngayon, Raymond. Ayan, dyan lang pala sa D-Corp nagkakaayusan. Ay ayan na meron at merong lalabas diyan, Mayor, kapag mga well, sana nga hindi moro-moro, ayan, at sana hindi masasacrifice ang karir ng mga opisyal na nagtatrabaho. Ayan, nagpupuyan sa intelligence gathering. Ayan, pagkatapos pagkagawa ng umaksyon, akala nila ipupurin ng kanilang mga boss. Ayan, yun pala ay mapapasama pa sila. Ayan, marirelieve pa. Yan ang masakit dyan. Ayan, anyway. Marami na tayong narinig na kwentong ganyan. Ayan. Sinabi mo pa. Malungkot na katotohanan. Yan ang malungkot na. Kunyari, may kampanya-kampanya tayo. Iloloko niyo kami. Lakay, chill. Ay, sorry. Monday. Okay. Sige, Raymond. Kaka-high blood Sa Senado na may pahiring ngayon dito si SP Chis, pero tungkol naman ito sa mining industry. Ito si RH28, Raymond Dadpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond Dadpaz. Mahabal ka talaga, Sister El, pagka ganung akala mo kung magsalita, yan yung consent yan. Malaman mo napaka walang sa likod pala nito. Mapagpanggap, Lakay. Sila pa ang nagpuprotect. Ayoko, wag na ako idamay sa pagiging high blood mo. Chill lang. Mag-almusal na tayo, Lakay. Kaya ka nga nandyan Daming bayan. Mga tauhan ng Presidential Communications Office isasalang sa performance evaluation ayon kay bagong Press Secretary J. Ruiz. RH14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, ipinaliwanag ni Presidential Communications Secretary J. Ruiz na standard operating procedures ang pagsusumite ng courtesy resignation kapag may bagong umuupong pinuno ng ahensya. Ginawa ito ni Ruiz kasunod ng inilabas na memorandum ng Office of the Executive Secretary kung saan pinagre-resign ang lahat ng mga hindi permanenteng itinalaga sa PCO. Sa kanyang mensahe sa mga empleyado ng PCO sa flag raising ceremony sa Malacanang, sinabi ng kalihim na magkakaroon ng evaluation sa performance ng bawat tanggapan sa ilalim ng kanilang ahensya. Dedependean niya sa performance na ipinakita ng mga kawani kung karapat-dapat silang panatilihin sa pwesto o kailangang maglagay ng kapalit. Inabisuhan din ito ang lahat ng mga opisyal at empleyado ng PCO na magdadala siya ng sariling mga tao na kanyang pinagkakatiwalaan. Mahirap naman kasi anyang magtrabaho nang hindi niya kilala ang makakasama. Pero nilinaw ni Ruiz na hindi personalan at hindi madadaan sa palakasan, pagiging kakilala o kaibigan ang pagkuha niya ng mga tao kundi base sa trabaho at kakayahan.
Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Good luck, Secretary J. Ruiz. Oy, bati natin happy birthday si Kuyang Gary Villaluz. Ay, very Gary, binabati ni Kuyang Dado Melagrito. Happy birthday. Kuyang Berosiful Robin ko ng Kutang Bato Masonic Lads. Oy, mga birthday natin sa Kutang Bato Masonic Lads sa Cotabato City. Ayan. Happy Ramadan. Happy ba? Ano Start ba na ngayon lakay ng Ramadan. Pero nakita mo yung buwan kagabi? Ayan, crescent moon. Ay, ayan. hindi ko nakita lakay kasi parang ang aga ko nakatulog eh. Ba? Morning, Noble Doming de Asis. At Kuya Ben Alegre, Mr. Michael is my guy. Kumusta po ang balita ng Dulya? Ninong mo, nagbukas ang trading sa Forex. 57 pesos and 98 centavos per dollar. Konting-konti na lang, magpi-58 na lakay. Ira-round off na ba yan pagka nagpapalit ako? Good morning, Mr. Parang Joey Papa. Ayan. Noble Greg Kayabyaba, Attorney Rolieto Arce. Ayan. Noble Ruel Nicolas. Ayan. Pakibati ang mga brethren namin sa Kasilawan Masonic Lads. Number 77 sa aming public installation. Wow! 100 years, ha? Centennial public installation, March 4. Abay, bukas na ito mga brethren. Ayan, congrats incoming Worshipful Master Paul Chan, Senior Warden Ruel Nicolas, at Junior Warden Mata Malaki. Ayan, wow. Congratulations mga brethren. Ate, shoutout ko lang lakay. Nagpapa-shoutout sa atin ang congressman ng Muntinlupa lakay. Si Attorney Byong Garing. Good morning, Attorney. Shoutout. And shoutout din natin si Ma'am Ellen Fulido, nakatutok sa atin lakay. At sabi ni Ma'am Ellen lakay, ang dami daw resort dyan sa Palawan na pagmamayari ng mga Chinese nationals. Patay tayo dyan. Nag-talk pala doon si Ma'am Ellen at sabi niya, ang laki daw nung resort hotel ng venue at laki ng resort hotel ng venue ng forum. Tas ang may-ari lakay Chinese. Totoo yan natin. Mas marami na sila lakay kaysa sa mga negosyanteng Pilipino. Ay, sinabi mo, ha? Which is, it's not a good sign. Ayan, kaya nga ha? Baka mamaya lakay, wala nang Pinoy, foreign na lahat. Tsaka ang tanong dyan, Sister L, bawal sa mga Chinese ang mamayari, dapat 60-40, ha? Yes, ang sharing, ha? Dahil may batas po tayo tungkol sa pagmamayari ng mga foreign companies na nagdenegosyo dito sa atin. Sino ang kanilang mga dami, ha? Lakay nagpakasal daw. Nagpakasal, ayan. Di ba yung iba ganyan yung ginagawa? Sa mga Europeans, ganyan ang ginagawa. Ganyan ginagawa nila Para ating Commander-in-Chief. Sana. Mr. President, na Apo Ometa Browner, ha? At General Marbil, at yung mga taga-Nika, ha? Yan, ISAP, ha? Ginagawa natin dyan, ha? At congrats din sa mga officers ng Maximo Ratonil Masonic Lads. Diyan sa Cagayan de Oro City, ayan sa kanilang public installation sa March 7. Incoming Worshipful Master Cipriano Ratonil II, Senior Warden Raulin Legaria, Junior Warden Gio Ritza Abejero. Ang inyong guest speaker, Most Worshipful Romeo Yu. Congrats mga brethren. At yan ang kabuuan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Asan na yung mga taga Bureau of Fire? Hindi na na-contact Maluha. Ayan, kung kailan natin sila tinatawagan, saka ayaw sumagot. Fire Prevention Month. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Maganda sana kung hindi ka off mic, kaya na. Oo nga pala, sorry naman lakay. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Happy Monday. Makalma lang tayo. Bakit? High blood ba ako? Ikaw yung high blood eh. Makalma lang ako. Chill lang. Love you. Morning. Chill lang. Operation Tulong susunod na. Wonder Woman. Miss May Binauhan. Bye-bye.
This time check is brought to you by Ace.